ang pagkakaroon ng stroke o myocardial infarction ay maaring tiyak na sabihin na isang sakit na posibleng ma-extinct. May malinaw na paraan upang maiwasan itong mangyari. Ang paggawa na ang stroke ay hindi kailanman mangyari sa buong buhay ay ang pinakamainam na paraan para sa kalusugan ng lahat kahit na ang doktor sa neurology o neurosurgery ay mamatay sa gutom. Ano ba ang tip na ito? Magandang araw po sa inyong lahat mga malusog na subscriber ng Gintong Kalusugan. Ako po si Dr. Rodrigo Lim, Professor sa Neurology mula sa isang pangunahing ospital sa Pilipinas. May akda ng librong Bago Huminto ang Utak. Ang brain hemorrhage ay mas mapanganib. Ang mortality rate ng cerebral infarction ay humigit kumulang 5%. Ngunit ang brain hemorrhage ay humigit kumulang 40%. Ang karamihan sa mga mahalagang organo ay may mataas na presyon sa kanilang sarili. Lalo na ang kalamnan ay halos parang bato na may napakataas na presyon kaya nagbibigay ito ng lakas upang suportahan at hindi maputok ang pader ng maugat. Ngunit ang utak ay parang tubig lamang. Ang tiyak na gravity nito ay halos katulad ng tubig kaya ang puwersa sa pader ng ugat ay mas malakas. Kapag ito ay nasa sitwasyon na maaring maputok, ito ay puputok na lamang. Ito ay patuloy na pumuputok hanggang sa ang presyon ay maging equilibrium sa tubig na utak, kaya kahit maliit na ugat ang maputok, ito ay nagiging malaking hematoma. Isa pang bagay ay, ang selula ng utak ang pinakamahina sa lahat ng selula sa ating katawan. Kapag na-invade ito ang pinakaunang namamatay. Upang protektahan ang selula ng utak ang ating katawan ay na-evolve ng labis na maraming paraan. Ang pinakamakapal na bungo sa buong katawan, 3 layer ng lamat sa utak at kahit cerebrospinal fluid upang palutangin ang utak at bigyan ito ng buoyancy. Ginagawa ang lahat ng paraan upang protektahan ang utak, subalit kapag nangyari ang pagdurugo, ang dahilan kung bakit ito ay nakakapinsala ay dahil kapag ang dugo ay lumabas sa labas ng ugat, ang tissue ay itinutring itong foreign substance, kaya dapat ang dugo ay umikot lamang sa loob ng ugat. Sa loob ng ugat, ang red blood cells ay nagbibigay ng oxygen nang hindi lumalabas. Ang plasma ay nagbibigay at tumatanggap ng nutrients at waste products. Tanging sa oras ng infection, lamang ang white blood cells ay lumalabas sa ugat upang magsimula ng inflammatory response. Ngunit bigla na lamang napuputok ang pader ng ugat at ang dugo ay dumadaloy ng parang baha. Ang mga tissue sa ating katawan ay natatakot sa hemoglobin na nasa red blood cells. Inisip ninyo na ito ay mabuti para sa katawan, ngunit ito ay may toxicity sa lahat ng tissue. Kaya ito ay may neurotoxic effect at nagsisimulang pumatay ng nerve cells. Pangalawa, kapag lumabas ang plasma, ito ay nagiging saningang clot formation at ang thrombin na protein ay nagbibigay din ng toxicity. Kapag nangyari ito, ang katawan ay nag-react sa pamamagitan ng pag-isip na may kaaway na sumalakay mula sa labas. Ang white blood cells ay pumupunta at sinisip-sip o kinakain ito. Ang prosesong ito kampakain ay tinatawag niting inflammation. Hindi lamang ang foreign material kundi pati ang tissue na tila kontaminado ay kinakain din. Habang kinakain ito, maari rin itong magdulot ng karagdagang inflammation. Halimbawa, kapag nadapat tayo at nasugatan ang tuhod ng hindi mayos na na-disinfect, makikita natin ang pus. Ano ba ang pus na iyon? Hindi ito dumi kundi ang white blood cells na lumabas sa ugat upang labanan ang bakterya at namatay sa proseso. Ito ay sariling bahagi ng katawan. Ang pus mismo ay nakdudulot din ng inflammation, kaya dapat itong alisin. Ganito rin ang prosesong nangyayari kapag may brain hemorrhage. Inisip ng katawan na foreign substance ang dugo at sinisip-sip ito ng labis na nagre-resulta sa pagkasira ng brain cells. Ang physical na presyon mula sa pagkalat ng dugo, ang chemical na damage mula sa nasangkap ng dugo at ang sobrang inflammatory response upang protektahan, lahat ito ay nagiging sanhi ng mas malaking pinsala. Marahil ay hindi ninyo madalas naririnig ang tungkol sa akuta appendicitis kung bakit kailangan itong operahan agad sa pamamagitan ng open surgery o laparoscopy. Ito ay dahil kapag pumuto ito ang abdominal cavity ay kontaminado at maaring ikamatay.
Sa panahon ng operation kahit na pumuto na ang pasyente ay pupunta sa operating room, bubuksan ang tiyan at hugasang mabuti. Dahil ang dugo mismo ay nadudulot na malakas na inflammation, mahalaga ang pag-alis ng dugo. Pagkatapos ay tahiin ang naputok na bahagi at palitan ang nawawalang dugo, puro pisikal na proseso, ngunit sa utak hindi ito magagawa. Ang utak ay hindi maaring gawin iyon dahil kahit na may pagdurugo, hindi ito sapat upang maging anemic, kaya hindi kailangan palitan ang dugo, ngunit hindi rin maaring hugasan. Kung susubukang hugasan ang utak mismo ang masisira. Dahil ang density ng utak ay halos katulad ng tubig, kung bubuksan at punasan ang dugo, mamamatay ang utak. Kaya hindi ito maaring subukan. Sa katunayan, pagkatapos ng kontaminasyon ng dugo sa utak, ang tanging paraan ay ang natural na self-cleaning mechanism o ang paggamit ng napakalakas na anti-inflammatory na gamot. Kaya ang hindi makagawa ng direktang pisikal na intervention sa brain hemorrhage ay isang napakalagang problema. Ang nasirang bahagi ay kalaunan ay nagiging parang trauma na may permanenteng butas at pinsala, kaya masasabi niting ang brain hemorrhage ay fundamentally mas masamang sakit. Lahat ng brain hemorrhage ay nakakalungkot, ngunit ang pinakamalungkot na bahagi ay ang pasyenteng ito ay maring na-diagnose na maga kung saan matutuklasan ang aneurysm. Ang brain hemorrhage ay maring hatiin sa dalawang intracerebral hemorrhage kung saan pumuputok ang maliliit na ugat sa loob ng brain tissue, at ang subarachnoid hemorrhage kung saan pumuputok ang malalaking ugat sa labas ng utak. Ang subarachnoid hemorrhage ay may mortality rate ng 40 hanggang 50%. Ito ay maring maging sanhi ng sudden death sa mga 40 o 50 taong gulang, at ito ay isang napakaseryosong pagdurugo. Ang 85% nito ay nanggagaling sa ruptured aneurysm. Ang malalaking ugat ay may magandang elasticity, kaya nagiging parang balloon na lumalaki, ngunit ang cell sa pader ng ugat ay nakpo-proliferate upang hindi ito pumutok agad, kaya patuloy itong lumalaki. Habang lumalaki, tumataas ang tsansang maputok. Ang ugat ay hindi nagbibigay ng anumang sintomas. Kahit na ilang sentimetro, ang laki na aneurysm, karamihan ay hindi ito nararamdaman ng pasyente hanggang matuklasan sa imaging. May paraan ba upang malaman ito ng maaga? Sa kasalukuyang modernong medical na teknolohiya, maaari itong matuklasan ng maaga. Kung ikaw ay lampas sa 40 taong gulang, dapat gawin ang MRI. Ang karaniwang MRI ay para sa imaging ng brain tissue mismo, samantalang ang MRI ay para sa imaging ng blood vessels lamang. Ang teknolohiya na MRI ay lubos na advanced, kaya makikita nito ang aneurysm kahit sa maliit na sukat. Kung natuklasan ito sa malaking sukat na may mataas, na panganib na maputok, maaari nating gamitan ng endovascular procedure kung saan ipapasok ang coil sa loop ng aneurysm upang harangan ito at maiwasan ang pagputok habang buhay. Kahit na medyo mahal, mas mabuting gawin ito. Sa ibang mabansa ito ay masyadong mahal, kaya hindi maabot, ngunit sa Pilipinas ay maaring gawin. Kapag pumunta sa University Hospital, iniisip na pinakamahusay ang imaging doon, kaya handang makbayad ng malaki, ngunit sa tertiary hospital ito ang pinakamahal. Kung talagang kailangan ng napaka-precise na pagbabasa mula sa university hospital level, kung gayon ay kailangan, ngunit kung ang utak ay normal lamang, maari kayong magtanong sa maraming health check centers o MRI centers inyong paligid tungkol sa presyo. At tanungin din kung ilang Tesla ang kanilang MRI machine. Ang 3 Tesla ay high magnetic field, kaya mataas ang resolution at ito ang pinakamahusay na antas. Kung makakahanap kayo ng 3 Tesla MRI na medyo mura, dapat puntahan agad. Kahit sa 2.5 Tesla ay napakahusay na MRI rin, kaya kung makakahanap ng abot kayang presyo sa 2.5 Tesla o higit pa, para sa mga lampas 40 taong gulang, mabuting gawin ito kahit isang beses. May malinaw na paraan upang maiwasan itong mangyari. Ang paggawa na ang stroke ay hindi kailanman mangyari sa buong buhay ay ang pinakamainam na paraan para sa inyong kalusugan, kahit na ang mga doktor sa neurology ay mamatay sa gutom. Kung ikaw ay nasa 50 taong gulang pataas, dapat alam mo ng eksakto ang iyong stage.
Kung mayroon ka lamang risk factors o may atherosclerosis na ba o advanced na. Kung may atherosclerosis na dapat isipin mo na ito ay advanced study para sa iyong utak. Mula sa puntong iyon, dapat mong gawin ng buong pusong healthy lifestyle. Ipapaliwanag ko ng simple kung bakit ito nangyayari. Nung una ay malusok na ugat ngunit may iba't ibang sitwasyon na maring makasira sa pader ng ugat. Ang physical na pinsala ay mula sa high blood pressure na nagiging sanhi ng pagbubukas ng gaps. Ang chemical na pinsala ay mula sa maling gawi sa pagkain o sigarilyo na nagdadala ng toxins na nakakasira sa ugat. Kung patuloy ang lifestyle na nadudulot ng pinsala, makakaroon ng sugat sa iba't ibang bahagi. Kung ang taong iyon ay may mataas na antas ng kolesterol sa dugo, ang kolesterol ay napakahalagang substance sa katawan. Ito ay essential kaya lahat ng selula ay kayang gumawa nito. Dahil kayang gawin kung sobra, ang kinakain maaring maging sobra rin. Ginagawa ito mula sa glucose lalo na ng atay. Ginagamit ito upang gumawa ng sex hormones at steroid hormones na nagpoprotekta sa katawan at nagbibigay buhay sa lahi. Kaya napakalaga kaya ginagawa ng lahat ng selula at lalo ng atay na ipinapadala sa dugo. Ngunit kung sobra ang kinakain, sobra ang natitira sa dugo na nagiging hypercholesterolemia. Ang mekanismo ng pag-recover o pag-alis ng sobra ay hindi gaanong advanced evolutionarily dahil sa nakaraang 350,000 taon ng kasaysayan ng tao ay kulang ito hindi sobra. Kaya patuloy itong nananatili sa dugo. Kapag may sugat sa pader, nang ugat mula sa high blood pressure, ang kolesterol ay pumapasok doon, parang walang matuluyan. Ang kolesterol na naka-embed sa pader ng ugat ay kinakain ng macrophages ng walang tigil hanggang sa sila ay mapuno at pumutok. Pagkatapos ay kinakain ng bagong macrophages at white blood cells, ay ito ay klasikong chronic inflammation. Ang prosesong ito ay tumatagal ng ilang taon. Nabubuo ang plaque o fatty deposit sa pader ng ugat na parang tumor at patuloy na lumalaki. Ito ang atherosclerosis. Ang pag-unlat nito ay dahan-dahan sa loob ng 5 hanggang 10 taon at hindi nararamdaman. Kahit na halos nakaharang na ang ugat dahil malambot, dahil sa cholesterol kapag biglang pumutok, dahil sa blood pressure, ang laman ay nabubuhos sa loob ng ugat. Ang platelets ay nakisip na may pakdurugo at nagsisimulang humawa ng thrombus. Kaya ang atherosclerosis na dahan-dahang nabuo sa loob ng 20 taon ay maring maging sanhi ng biglang pagbara ng ugat sa loob ng 30 minuto. Ito ang infarction. Ang pinakamahalaga ay huwag pa ngang magkaroon ng atherosclerosis. Ang mga nagiging sanhi nito ay diabetes, high blood pressure, smoking at cholesterol na siyang raw material. Ito ang lahat ng siyentipikong risk factors. Kahit isa lang ay maring maging sanhi kung magkakasama, mas mabilis itong mangyari. Kaya kung mayroon kayo nito, isipin na posibleng magkaroon na atherosclerosis sa lahat ng ugat sa katawan. Ang pinakasimpleng pagsusuri ay ang carotid artery ultrasound. Kung makikita ang atherosclerosis doon, ito ay ginagamit bilang indicator para tantiyahin ang kalagayan ng buong katawan. Kung malinis, malamang na mababa ang risk sa buong katawan. Kung mayroon, dapat strict na pamamahala ng risk factors upang hindi lumala sa atherosclerosis. Kung lalala, pa magiging mas malala. Kung may naganap na event, dapat isipin na may posibilidad ng pagputok sa iba pang bahagi. Ayon sa inyong stage, gamitin ang scientificong proven treatment upang itigil ito sa tamang stage. Kung ititigil sa stage 2, maari kayong mabuhay hanggang kamatayan ng walang stroke. Kapag naging stage 3, dun nagsisimula ang kasawian. Kahit sa stage 3, kung maraming ma-recover, maari pa ring mabuhay ng normal. Ang pinakamainam ay sa 20, 30 o 40 taong gulang huwag pahintulutang makaroon ng risk factors o kung mayroon na gamutin upang walang epekto sa mga ugat. Ito ang susi. Kaya ang stroke o myocardial infarction ay maring tiyak na sabihin na sakit na posibleng ma-extinct. Ito ay complication, hindi sakit na nag-isa. Ito ay dahan-dahang nabubuo dahil sa risk factors hanggang sa bigla na lamang mangyari ng hindi alam ang tao. May hidden build-up bago mangyari. Kung malalaman sa gitna, maaring pigilan
kahit sa huling stage may paraan upang itigil. Magpatibengang healthy lifestyle. Kapag sinasabi natin ito ay nasa antas ng common sense na alam na ninyo, kumain ng mayos, hindi ng marami kundi balansing pagkain. Kontrolin ang timbang, huwag tumaba o maging payat masyado. Mag-ehersisyo kahit 1 oras o higit pa sa isang araw ng aerobic exercise, hindi anaerobic. Huwag masyadong matinding ehersisyo, hatiin kung pagod. Suriin ang inyong cholesterol at blood sugar kahit 1 beses sa 1 taon. Kung abnormal, suriin tuwing 3 o 6 buwan upang mapanatili ang normal na antas. Kung naninigarilyo, itigil agad. Kung umiinom ng alak, gawin ng moderate, matulog ng maayos. Para sa blood pressure, maaari kayong bumili ng simpleng BP monitor upang subaybayan at pamahalaan ang inyong sarili anumang oras. Ang vascular disease na ito ay hindi karaniwan sa 350,000 taon na kasaysayan ng sangkatauhan dahil ang average life expectancy noon ay 40 o 50 taon lamang, kaya ang sakit na ito na nangyayari pagkatapos ay hindi na nararanasan. Ngayon ang average life expectancy ay lampas 80 taon ang hindi malusog, na pamumuhay ay nagiging sanhi ng pagtanda ng hindi malusog. Kaya kung nais ninyong pahabain ang inyong malusog na estado ng ugat, dapat maghanda mula pa noong bata pa sa pamamagitan ng mahakbang na nasa antas ng common sense na alam na ninyo